Hello! Good morning! Sandali lang! Bago po natin pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, Oktubre 2, ay alalahanin natin na ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga guardian angels. Ang bawat isa po sa atin ay may nakatokang anghel upang tayo ay bantayan at alagaan. Lagi nating hingin sa kanila na tayo ay gabayan araw-araw sa ating buhay. At ngayon naman po, mga kapatid, samahan niyo po ako ngayong umaga sa pagninilay-nilay sa magandang balita ng ating Panginoon para sa araw na ito. Pakinggan po natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 5 at 10. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang bata katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag gamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon ang paglapit at pagtanong ng mga alagad ni Jesus sa Kanya. Ang tungkol sa kung sino sa kanila ang pinakadakila o di kaya ang pinakamapangyarihan sa kanila mga alagad. At dito nga sinagot sila ni Jesus, hindi ikaw, siya o sila. Kundi kumuha at kinalong ni Jesus ang isang bata at nagsalita sa gitna nila. Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Ulitin ko po ang sinabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata. Ito ang binigyang diin ng Panginoon sa kanila. Maliwanag pa sa bolang kristal. Ang ibig sabihin ng Panginoon na ang mga alagad at tayo magkaroon ng mga katangian o karakter ng isang bata. Halimbawa, ang pagiging bukas, ang pagiging mapagmatsyag, ang pagiging sabik o malambing at mapagmahal. Ito ang nais ng Panginoon na maging imahe ng bawat isa sa kanila at sa atin kung nais nating maging dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, napakagandang halimbawa ang ipinaliwanag ng Panginoon tungkol sa kung paano maging dakila sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang hamon para sa atin. Ang tularan ang mga katangian ng isang bata. Itong mga katangian ng isang bata na narinig natin ay mga katangian na matatagpuan natin sa pagkatao ni Jesus. Kung kaya masasabi natin na si Jesus ay isang modelo na dapat nating tularan sapagkat siya ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Maaari nating sabihin ng mga bata ay nagsisilbing pinakamalaking regalo ng Diyos sa atin sapagkat meron silang kakayahan na turuan tayo kung papaano mamuhay
na naaayon sa kagustuhan ng Diyos, na mamuhay ng walang pagkukunwari, puno ng saya, pagiging totoo, at pagmamahal ng walang pasubali. At kung ito ay makikita sa ating buhay, natitiyak kong magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. At madalaman natin ang pagkakaiba sa ating pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kung kaya, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito ay hinahamon tayo. We are being challenged by Jesus today. Nagayahin natin ang mga bata. Dahil kapag nagayahin natin sila, tayo ay maaaring mabuhay ng masaya, kontento, at mas relax, mahinahon sa buhay. Mga kapatid, alalahanin natin bilang mga tagasunod ni Jesus, dapat tayo ay punong-puno ng buhay at galak tulad ng mga bata. Naway meron tayong natutunan na turo ng Diyos sa araw na ito. Ako po si Father Bovet Asmin, SBD, School Chaplain po dito sa Divine Word College of Legazpi. At huwag po ninyong kalimutan na ipadala itong video ng aking short daily gospel reflections sa inyong mga kaibigan sa FB, YouTube, Instagram, Twitter at iba pa. Hanggang dito na lang po at magkita-kita po ulit tayo sa darating na Lunes. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. God bless po.